Nasubukan niyo na ba ang tinulang manok na may halong saging at dahon ng alugbati? Kung hindi pa, dali na, sabayan niyo ako. Ang hinahalo kasi ng karamihan pag nagluluto ng tinulang manok ay papaya at dahon ng sili o papaya at malunggay. So gawa tayo ng mas masarap, mas malasa at matamis na tinulang manok. Good morning guys! Mayroon nga pala akong biniling native na manok sa palengke. Mga 10 days na pala itong nakatira sa freezer. Hindi ko naluto agad dahil nga nadisgrasya pa ako. Dahil medyo kayang-kaya ko nang gumalaw na paunti-unti, dahan-dahan, minabuti ko nang lutuin ito. Humingi na rin kami ng mga gulay pang sahog sa school ng anak ko, malapit lang sa amin. Kung magluto naman lang tayo ng tinulang manok ay lubos-lubosin na natin. Kung anong mga gulay meron kayo sa bakuran, idamay nyo na. Dahil hindi po maganda sa katawan kung puro na lang po karne. Mas maraming gulay, mas masigla ang buhay. Kapag nakatutok pa rin po kayo sa part ng video ito, huwag po mahiyang pindutin ang mga button sa baba. Like and share nyo lang po ay napakalaking bahagi na po sa akin. Ayan, sunugin lang po natin yung mga natitirang balahibo. Dadako na po tayo sa pinakamasayang part ng pagluluto, ang paggisa. Igisa lang po natin ang luya, bawang at sibuyas sa napakakaunting mantika hanggang bumango. Dahil ayaw po natin masyadong mamantika ang ating sabaw. Ang ginawa ko dito ay hinayaan ko munang maprito ang magkabilang parte ng manok dahil mas mabango po ang sabaw pag ganito ang ginawa ninyo. Kapag ganito ng resulta, pwede na nating lagyan ng tubig para sa pagpapalambot. Sabay na rin po nating lagyan ng mga pampalasa tulad ng asin, dahon ng laurel, magic sarap. Dahil ang iba sa atin ay hindi gumagamit ng gitsen, ito ay optional lang po. Giniling na paminta pala ang ginamit ko dahil wala po akong durog o buo. At kung magtataka kayo kung ano itong dalawang malalaking dahon, ito po ay dahon ng luyang dilaw. Dagdag pabango po ito. Subukan nyo. Pakuluan po muna natin ng 30 to 45 minutes. At dahil talaga namang mas masarap kapag manamis-tamis ang iyong sabaw, hahaluan ko po ito ng saging saba. At saka manibalang na papaya. Talaga namang masustansya ang ating uulamin mamaya dahil punong-puno po ng mga gulay. Pagkalipas ng 30 minutes, tingnan na po natin kung okay na ba ang karne. Babala po pala para sa mga baguhan pa lang sa paggamit ng pressure cooker. Huwag pong buksan agad ang buong takip. Tanggalin mo na yung ulo sa gitna at hayaang sumingaw. Para mas mabilis, patayin mo na ang stove. At hayaang kusang bumaba ang lock. Dahil pag di nyo ginawa yan, siguradong lutong-luto ang mga pagmumukha ninyo. Sa puntong ito, makikita natin na medyo matigas pa ang karne. Baliktarin na muna natin at hayaang pakuluan ulit hanggang sa lumambot ang karne. Pagkalipas ulit ng 30 minutes, ayan, malambot na po ang ating karne. Malalaman po natin kapag malambot na siyang tusukin ng tinidor. Sa puntong ito, dito na natin ilulunod ang ating saging at ang ating papaya. Takpan lang natin ulit at tamang-tama after 5 minutes, luto na po ang ating saging at ang ating papaya. Ayan, ang bango at amoy na amoy ko yung lasang tamis. At ang panghuli, ilulunod na po natin yung ating mga gulay, ang alugbati at malunggay. Isama na rin natin ang siling haba. Sa ilang saglit na lang po ay luto na po ang ating astig na pinaupong manok.
Ayan, ready to serve na po. Siguradong taktak ang mga pawis natin ito. Tara guys, sabayan nyo akong tikman ng ating pinaupong manok with gulay overload. Shout out nga pala sa aking mga kapatid sa Davao, si Romilin at si Rian, kasama ng kanilang pamilya. Sa dakong Agusan del Sur naman, andoon ang aking kapatid na si Nino at ang kanyang pamilya. Siyempre, hindi po mawawala ang aking pamilya na nasa Surigao del Sur. Ang aming pinakamamahal na ina, si Mercy, at aming kuya na si Ralph. Shout out na rin po sa aking mga relatives sa Old Bulatukan, Makilala, North Cotabato. Salamat din po sa mga sumabay sa akin hanggang sa huli. Bye-bye!